Welcome back mga gutom. It's been a while. Andito na naman tayo para magpagutom. Haha. Salamat po pala sa pagpindot ng play button. Ang lulutuin po pala natin at kakainin ngayong araw ay ang, drumroll please, hipon at squid. Sponsored by Kuya Daniel ko. Galing pa yan fish market. Pinadeliver niya pa sa akin para daw may mamukbang ako. Maraming salamat Kuya Daniel. Huwag kang mag-alala. Sasarapan ko ang pagkain. Bastusa bagod nimo. Kaon man gud na kaon. Kiatra ng naong nimo. Ginupit ko po pala ang mga matutulis na part sa ulo ng hipon para hindi tayo magkanda sugat-sugat sa paglamo natin mamaya. Ito po palang squid at hipon ay hindi ko rin alam kung paano lulutuin. Kaya ginamit ko na lang yung creative mind ko. Creative mind. Garasad. Basta, ang alam ko masarap ang seafoods lalo na pag niluto sa butter. At syempre, hindi mawawala ang maraming garlic, pampabango. Naisip ko rin lagyan ng red bell pepper at green bell pepper para mas mabango. Idagdag mo pa ang bay leaves. Perteng humuta. Sana all humot. At halos lahat din po kasi ng restaurant na napuntahan ko na may seafoods, may Cajun sauce din sila. Kaya naisip ko, why not i-combine ko lahat, diba? Sugar, spice, and everything nice. The Powerpuff Girls! Gara, nasad ka? Pabigay siguro ka, no? Yung ilalagay po pala nating butter, kalahati lang nito. So, ayun na nga. Nagsimula ako sa pag-init ng ating pan. At syempre, first ingredient, butter. Ang tunay na bida sa kahit anong seafood dish. Sobrang bango agad, diba? Tinunaw ko lang hulat ng butter at inantay kong medyo uminit siya konti. Tapos, ilalagay na natin yung ating garlic. Sino ba namang tatanggi sa amoy ng bawang na niluluto sa butter? Minekos-mekos lang po natin konti, tas dinagdag na rin natin yung ating onions. Mekos-mekos lang ulit hanggang sa mag-slightly brown siya. Kung medyo ganyan na po yung itsura niya, dagdag na po natin yung ating bell peppers for that nice aroma and pop of colors. Ispelingan daw ba English sad ka ba? Morag correct. Dinagdagan ko na rin po pala ng paminta at syempre bay leaves. In Filipino, dahon ng laurel. Very bright juga kayo ka. Uy, bright. Di rin po pala natin pwede kalimutan yung oyster sauce. Pang-add po ng rich umami flavor. At para sa konting kick, iyan na nga, lagyan natin ng Cajun powder. O diba, parang nasa restaurant ka na. Timpladong timplado. At ayan mga gutom, nilagay na rin po pala natin yung ating sliced squid. Nilagyan ko na rin po pala ng asukal para balance yung lasa. Nilagyan ko po ulit ng konting oyster sauce. Hindi rin mawawala yung patis. Ang secret weapon ng mga kusinero. Isang patak pa lang, boom, instant umami bomb. Wow! Sprinkle tayo ng konting asin kasi gusto natin na lumabas yung natural flavors ng seafood. Asin lang ang katapat. Pero remember, di pwedeng sumobra. Baka magalit si high blood. Sakto lang para sa perfect bite. At ayan na nga, dinagdag ko na nga yung hipon natin. Ang sarap! Gutom na ako. At dinagdagan ko rin po pala kanina ng chili flakes. Dadagdagan ko po pala ulit ng konting Cajun powder pa. At black pepper powder. Para makarami tayo ng kanin mamaya. At yun lang, yung ingredients nun. Wala na tayong ibang idadagdag dun. Malapit na to mga gutom. Konting halo pa at ready na tayong magmukbang. Amoy pa lang, panalo na, diba? Sobrang excited na akong tikman. Sigurado akong tatakbo kayo papunta sa kusina pagkatapos nito. Ayan no, luto na. Kay sarap naman ang itsura na yan. Ililipat lang po natin yung mga laman-laman dito at tirhan ng konting sabaw. Kasi masarap pag nilagay yung bahaw. Pagkatapos ay dugmok-dugmokin. Ang sakit na galo ng dugmok-dugmokon ganyan. Basta. Ihiwalay mo yung mga buo-buong kanin kasi masyado na silang close. At kung sa tingin nyo na nga ay nangangawit na yung kamay nyo, di okay na yon. Lagyan nyo na lang ng konting oyster sauce, konting asin pampaalat, konting black pepper powder, at halu-haluin nyo. Make sure nyo na lang mga gutom na nahalo nyo ng maayos. At eto na nga, tapos na rin tayo sa ating umami fried rice. Gutom na ako. O tara, ano pang inaantay natin? Kaon na!